Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin si Cags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, na magbibigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano. Maraming salamat, Kagawad Marie at SK Mai. Isa pong karangalan ang makasama kayo linggo-linggo para pag-usapan natin ang local government code para mapagbuti natin ang ating serbisyo sa ating mga barangay. Dito lahat yan Sa barangay, tayo. tayo. Ngayong araw ay isang espesyal na episode po para sa ating mga kabataan. Ito po ang sangguniang o SK edition ng Sa Barangay Tayo. At bilang naturingang SK member po ng ating programa, isa po ako sa pumupuri at sumusuporta sa sangguniang kabataan sa buong Pilipinas. At bilang isang dating SK chairperson at the same time SK Federation President, kasama tayo ni SK Mai sa pagpuri at pagbibigay aral sa ating mga kabataang maglilingkod at naglilingkod sa bayan. Naniniwala tayo na sa kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat. Pasensya na kayo at napakainit ng panahon. Alam nyo, pag nag-iinit ang panahon, nag-iinit ako at natatawa ako mag-isa. Pasensya na kayo. At dahil dyan, alam nyo, itong topic na ito, paborito natin sapagkat meron tayong kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya itong marami tayong pag-uusapan, ipagkakasya natin sa tatlong segment ang SK edition natin at matagal na rin hinihintay ng mga SKs. Pero bago po ang lahat, nais ko sanang batiin ang isang napakasipag na SKs sa Barangay Canlalay. Makikita niyo sa screens ninyo. Barangay Canlalay, Laguna, headed by their SK chairperson. At sila nga po ay makikita nyo nga, naglilinis ng kalsada at gumagawa at nagpipintura ng pedestrian. Hindi naman natin sinasabing yan lang ang kanilang mga ginagawa, pero marami sila nagawa through the years. At ito, napapatunayan nila na ang SKs kailangan sa barangay. Yan nga po at salute po sa atin pong mga SKs dyan sa Barangay Canlalay dahil napakagagaling po ng mga yan. At ngayon nga po pag-uusapan naman po natin para mabigyan din po natin ng aral ang ating mga kabarangay kung ano nga po ba ang ginagawa ng ating mga SK. Unahin na po siguro natin, Cags Butch, dito po Start sa na ating natin yan, SK Chairman, ang duties and responsibilities po ng isang SK Chair. Iisa-isahin ko lang po muna mga Cags and then mamaya pag-uusapan po natin kung ano po ang mga yan. Unang-una po dyan, call and preside over all meetings of the Katipunan ng Kabataan and the Sangguniang Kabataan. Pangalawa, implement policies, programs, and projects within his or her jurisdiction in coordination with the Sangguniang Barangay. Exercise general supervision over the affairs and activities of the Sangguniang Kabataan and the official conduct of its members and such other officers of the Sangguniang Kabataan within his jurisdiction. With the concurrence of the Sangguniang Kabataan, appoint from among the members of the Sangguniang Kabataan, the Secretary and Treasurer, and such other officers as may be deemed necessary. At ang panghuli po, exercise such other powers and perform such other duties and functions as may be prescribed by law or ordinance. Maraming salamat, SK. Alam nyo kung yun unang-unang sinabi ni SK Mai, yan ho ang duties and responsibilities ng SK Chairman. Kung susuriin ninyo in bullet form, makikita ninyo halos pareho lang yan ng barangay captain. Ang wala lang, nag-execute kasi sila ng executive tsaka legislative functions, ang mga SKs, ang wala lang sa kanila ay judicial. Wala silang mga lupon, trabaho talaga ng barangayan at kinakailangan mature men and women, individuals, ang kinakailangan umupo dyan. Ganun pa man,
maselan ang mga trabaho ng SK sapagkat kung susuriin ninyo para kang kapitan because may autonomy ang SKs. Yes. Nandito maswerte tayo dahil si Kagawad Marie ay naging SK Federation President bukod sa pagiging SK Chairperson niya. Kaya, tatawagan na naman kitang SK. Wow, Kaya tuwan-tuwa nga. ka na naman. Tuwan-tuwa na naman. Ano ba itong kagaya ng Kapitan, letter A, call and preside over all meetings of the Katipunan ng Kabataan and the Sangguniang Kabataan. SK, ano ba itong Katipunan ng Kabataan? Opo, unahin nga po muna siguro natin yung Kags Butch. Ito pong Katipunan ng Kabataan, ito po ang mga bumoboto o mga registered voters po ng Sangguniang Kabataan. Ibig sabihin, iba pa po itong registration kasi Kags Butch para po sa ating mga SK at yun po ang bumubuo sa atin pong Katipunan ng mga Kabataan. Hindi po ba, Kags Marie? Tama ka dyan, SK Mai, na ang Katipunan ng Kabataan talaga, these are the SK voters. Kasi di ba may mga regular voters tayo. And actually medyo complicated, Kags, yan eh. Kasi may 15 to 30 years old. 15 to 30 nga ang registered for SK voters. Pero pagdating mo ng 18 years old to 30 years old, dalawa na yung iboboto mo, SK and the regular barangay council. Yes. Ngayon po, ito pong pinakaunang function ng isang SK chairman, meron po tayong tinatawag na Katipunan ng Kabataan Assembly. So, kaya po nilagay dyan na ang magpe-preside po ng mga meetings natin together with the Katipunan ng Kabataan ay function po yan ng isang SK chairperson. At pagdating naman po sa Sangguniang Kabataan, ito naman po yung tinatawag nating mga SK officials. So, yan po ang difference ng Katipunan ng Kabataan and ng SK officials, yung sa Sangguniang Kabataan. Yan. Sana malinaw po sa inyong lahat. Although medyo nagugulan ako dun sa 15 to 30 at saka 18 up na Yes. pwede na bumoto ng dalawa, di ba? SK tsaka mga barangay officials, pwede bumoto yung 18 and up. Registered voter ka na. Pwede pala magpa-register yung 15 years old up to 30 years old sa Katipunan ng Kabataan. Actually, hindi na kabataan yung 30 eh. Kasi yung iba marami nag-aasawa, mga 25 pa lang, di ba? Yes, pero yun nga po, as defined by law, ngayong yung RA 10742 is meron talagang nilagay na sila na age bracket for the SK group. Pero meron na naman yung Kags. Ang pwede lang tumakbo is yung 18 to 24 years Oo old. nga eh. Yes. 'Di ba? Pero parang- binaboto sila ng 30 years old. Up to 30 Yes, years old. opo. Kaya po siguro doon po pumapasok minsan yung confusion sa mga nagtatanong din po sa atin na mga kabarangay natin, ilang taon po ba talaga ang dapat tumatakbo sa SK? Kaya po siguro nagkakaroon ng naguguluhan. Pero di bale, Comelec rules yan eh. Alam mo naman, ang Comelec lagi magulo. Pero okay lang naman yun. Okay. Na-explain naman ng dalawang SKs natin na malinaw naman para sa atin. Ngayon, itong letter B, implement policies, programs, and projects within his or her jurisdiction in coordination with the Sangguniang Barangay. Ang ibig ba sabihin nito ay lahat ng kilos ng SK Chair in coordination sa kanyang member ng Barangay Consejo. Sangguniang Kabataan Council. Yes, Kags Butch, tama po yung inyong interpretation pagdating po dyan sa sa pangalawang function ng SK Chairman. Since SK Chairperson are part of Barangay Council, so nararapat lamang na every time na meron silang sinasagawa or gagawin pa lamang ng mga programa, ay ini-inform na po niya ang Barangay Council through the barangay session. So, doon niya ilalabi yung mga programs niya para naman sa ganun ay inline din sila doon sa gustong mga programa din ng barangay. Opo. Kags Marie, para naman sa mga nagtatanong din po, hindi po ba ang atin pong mga SK ay meron pong autonomy over their programs and policies? Paano po yung coordination na ginagawa nila with the rest of the barangay council and especially with the punong barangay? Tama ka naman doon, SK Mai, na talagang independent na in nature ang SK. But we have to remember, para naman magkaroon tayo ng respect na tinatawag doon sa ating mas nakakatanda bang term doon, Kags Butch? Aray ko.
Ngayon kasi yung implementation kasi nun, Kags, is dapat yung sa SK, kahit independent sila in nature, marunong pa rin sila na dumaan sa barangay. Dahil at the end of the day, yung mga kakailanganin na tulong, manpower, is kakailanganin pa rin naman ng ating mga SK ang barangay. Opo. Ayan. Malinaw yun. Hindi porket may autonomy, you will act accordingly sa inyo lang na kayo lang ang nakakaalam sapagkat tutulong din naman ng barangay sa inyo, yung mga tanod, yung mga, alam mo, may activities kayo din naman ang magkakasama. So, Actually, nagkakaproblema lang naman dyan, Kags. Magiging prangka tayo ng konti. Kapag hindi magkaalyado si Kapitan at si SK Chairman. Ayan So na doon naman. nagkakaroon ng problema. Remember, mga SK Chairperson, kahit pa independent tayo, yung budget allocation and remittance natin, magmumula pa rin yan sa barangay. yes, correct. Ita-transfer lang yan sa inyong pondo. At mga kagawad, paalala lang din po siguro natin sa ating mga SK Chair at bumubuo po sa kanilang SK Council. Iisa lang din naman po ang barangay na pinagsisilbihan po ninyo. Kaya wala rin pong punto na magkakagulo at magkaaway-away dahil pare-pareho lamang po tayo ng goals na mabigyan ng magandang serbisyo po ang kanilang mga barangay. Pero moving on po sa ating pong next na point, ang isa rin po sa functions o duties po ng isang SK Chairperson ay mag-exercise po ng supervision over all the affairs and activities po ng kanyang buong SK Council at yung conduct po ng kanyang mga member. Ano po ang ibig sabihin nito, Kags Marie? Ito naman, same with, magkarugtong lang din naman sila actually ng second function nila na dapat talaga yung SK Chairman, siya nagsusupervise sa lahat. Kasi may time naman sa SK Council, kapag hindi kayo magkakapartido, nagkakaroon ng problema. So ngayon, nagkakaroon kasi ng delegation of work through the chairmanship of the SK Kagawads. Ang usually nagiging problema, kapag si SK Kagawad na chairperson ng ganitong committee, hindi sila close. Sabihin na lang natin yung term na yun. Hindi sila close ni SK Chairman. So ngayon, na-overpower na ni SK Chairman si SK Kagawad na chairman on that committee, in which nakalagay at malinaw po sa batas na the exercise of general supervision of the over the affairs and activities of the SK is isa po yan sa prime duties and responsibility ng isang SK chairperson. In other words, sa pagkakaintindi ko, ikaw ang boss. Ikaw ang chairperson, ikaw ang chairman, chairwoman ng iyong Sangguniang Kabataan Council. Ikaw ang boss. At dapat hindi na namumuliti ka kasi hindi kayo makakapagtrabaho pagka-politika pa. Total naman wala na kayong second term magtrabaho na lang. Kung natalo yung kakampi mo, natalo yung chairman mo, wala na kayong second term. Give your loyalty to kung sino man ang hindi mo kaalyadong chairperson at makakapagtrabaho kayo na maayos. Total naman after yan, hindi nyo alam kung makakabalik pa kayo sa politika, kung magiging kagawad kayo o ayaw na ng politika. So, pag kayo na-elect, wag na kayong mamulitika and just do your best dahil one term lang kayo lahat. Yes po, Kags Butch. At dagdag ko rin po sa mga sinabi po ninyo ni Kags Marie, kasama na rin po din siguro dito yung pag-oversee po and holding them accountable to their duties and roles po within the SK Council. Ito naman po, Kags Marie at Kags Butch, ito pong kasunod, medyo may maselan lang din po na usapan pagdating dito dahil nagkakaroon po ng medyo pagtatalo minsan dahil po dito. Ito pong with the concurrence, ito na naman po tayo sa word na concurrence of the Sangguniang Kabataan. The SK chairperson can appoint from among the members of the SK as secretary and treasurer. Kags Marie, pag-usapan naman po natin ito pong concurrence po ng SK Council at ang pag-a-appoint po ng SK treasurer and SK secretary. Ayan, tama ka naman doon sa sinabi mo, SK May. Lalo na ngayon, ang mga kabataan ngayon talagang vino-voice out nila kasi kung sino yung gusto nila and very eager sila. Medyo may lilinawin lang ako sa function na ito. Kasi after the Reform Act, binago na Kags eh. Ang bago ngayon is, before kasi nung kapanahunan po namin, ay ang SK Secretary and SK Treasurer
ina-appoint lang po yan among the members of the SK Kagawads or SK members. Pero ngayon po, simula nung after the Reform Act, ang ating pong SK Secretary and SK Treasurer po is i-appoint siya. Pwede i-appoint na rather yung ating mga katipunan ng kabataan members. So pipili po sila dun sa katipunan ng kabataan members kung sino ang gusto nilang maging SK Secretary nila and SK Treasurer. At ang age requirement, Kags, it's from 15 to 30 years old. Okay. So- Paano kung na-appoint yung 30? Siya pinakamatanda doon. Yes po. Well, Pwede kung- po yun. Kasi kung ang treasurer at pinaka-requirement secretary kasi naman is, kailangan. yes, secretary and sa treasurer. As a treasurer din, mamaya i-discuss pa naman natin SK may kung ano yung mga qualifications naman po ng ating SK treasurer. Nagigets ko na yung 15 to 30. Kasi doon nga kukunin yung treasurer tsaka secretary. No? Mabuti na rin may experience. Tama Diba? ka doon. Yan, nagigets ko na yun. Oh, okay. Yung sinasabi ni SK, ni Kagawad Marina Reform Act, yun po yung SK Reform Act of 2015, kung di ako nagkakamali. Kailangan nyo yung bumili ng libro na yon o kaya nasa Google lang naman yon. Kailangan pag-aralan ninyo at yun ang magiging Biblia ninyo dahil marami pong pagbabago na naganap dyan. So, any more comments? Exercise such other powers and perform such other duties and functions as may be prescribed by law or ordinance. Madali na yan kung anong idadagdag mo Yeah, na hindi in naman general list. naman and self-explanatory na rin naman yung kasi parang sa kapitan din naman yun, Kags, 'di ba? Lagi nating nilalagay at hindi naman nilalagay. Lagi siyang kaagapay dun sa mga functions. Siyempre, kailangan guided tayo ng batas palagi. Basta hindi lang lihis sa batas, okay yan. Tama ka dyan, SK tuloy. Hindi, okay lang. Tawagin mo ngayon. SK Butch. Ngayon naman po mga kagawad, pumunta naman po tayo sa duties and responsibilities po ng ating sangguniang kabataan or the council as a whole po. Unahin na po natin dyan, ito pong to promulgate resolutions necessary to carry out the objectives of the youth in the barangay in accordance with the applicable provisions of this code. Pangalawa po, initiate programs designed to enhance the social, political, economic, cultural, intellectual, moral, spiritual, and physical development of the members. Hold fundraising activities, the proceeds of which shall be tax-exempt and shall accrue to the general fund of the Sangguniang Kabataan, provided, however, that in the appropriation thereof, the specific purpose for which such activity has been held shall be first satisfied. Pang-apat po, create such bodies or committees as it may deem necessary to effectively carry out its programs and activities. Submit annual and end-of-term reports to the Sangguniang Barangay on their projects and activities for the survival and development of the youth in the barangay. Kasunod po, consult and coordinate with all youth organizations in the barangay for policy formulation and program implementation. Coordinate with the appropriate national agency for the implementation of youth development projects and programs at the national level. Exercise such other powers and perform such other duties and functions as the Sangguniang Barangay may determine or delegate or as may be prescribed by law or ordinance. Ayan po, isa-isahin po ulit natin mga kagawad. Ito pong una po nating duties and functions ng isang SK, miyembro ng isang SK Council is to promulgate resolutions po necessary to carry out the objectives of the youth in the barangay in accordance with applicable provisions. Unahin po muna siguro natin, Kags, ito pong ibig sabihin po ng objectives po. Ano-ano po ba itong objectives of the youth? Magbigay lang po tayo ng ilang halimbawa. Unang-una na po siguro dyan is to promote po ang pagtatapos po ng pag-aaral para sa ating mga kabataan or education po, ang importansya po ng edukasyon. Pangalawa po, isang halimbawa din po dyan ay is to provide programs that encourage the youth to reach their full potential. Halimbawa po mga kagawad, kung meron po silang nais na tahaki na career sa kanila pong future,
maganda po siguro na ang ating pong SK Council ay nakapagbibigay po ng mga programa na may encourage po sila na magkaroon ng mga skills na kakailanganin po nila para doon. At isa rin po dyan at napaka-importante is to encourage the youth to be good citizens, not just of their barangay but of the country po. Wow, thank you very much. Very well said. Kita niyo naman yung And SK namin. thank you. Talagang pang binibining Pilipinas yung sagot na yun. Hindi ko maarop. Talagang, yes, tama. Yun ang mga objectives talaga ng kabataan. Yung edukasyon, sinabi nga ni SK Ma, yung full potential mo, dapat ma-realize mo, mag-create kayo ng environment sa inyong mga kapitbahay ng mga kabataan para ma-reach nila yung full potential na kung ano na yung gustong maging, para kayong magiging guidance counselor. Hindi ba? At saka, syempre, in the end, gusto nyo maghulma ng good citizens of the Republic. Ayun naman talaga ang ano natin mga parents at saka ng mga SKs, mga kabataan na maghuhulma tayo ng mga magiging magaling na Pilipino sa ating bayan. Actually, Kags, ito talagang SK Council na to. This is the training grounds na lagi ko nga binabanggit sa mga sangguniang kabataan na wag nilang sayangin yung pagkakataon. Kasi sinasabi kong training grounds, yung mga possible na susunod na leaders, possible na sila na yon or kayo na yon mga SK. Kaya if you do good by now and if you start it now, magiging practice nyo na yon hanggang sa kung ano pa ang mga tatahakin nyo pagdating ng panahon. Tatandaan nyo yung sinabi ni Bill Clinton, hindi ibig sabihin ni Kagawad Marie, magiging good leaders kayo sa gobyerno laang. Hindi po. Magiging good leaders din kayo sa tatahakin yung mga industriya. Halimbawa sa architecture, o halimbawa sa law, halimbawa magdodoktor ka, halimbawa kung ano man, magiging journalist ka. Kagaya ni SK May. Yun po ang pagiging leader ng bansa, not only in government. Sinabi nga ni Bill Clinton, you can make a difference even if you are not in government, kahit na private citizen ka lang. Kaya magkakaroon tayo ng hanging question bago tayo magpagbati, ha. Kasi ang nakalagay dito, promulgate resolutions necessary to carry out these objectives, yung mga pinag-usapan natin. Bakit resolutions lang, Kagawad Marie? Ha? At ang SK ba pwede bang gumawa ng ordinansa niya? At yan nga po mga kagawad ang iiwan po nating katanungan at palaisipan po sa atin po mga kabarangay. Pero bago po ang lahat, bumati po muna tayo. Unang-una po sa Barangay 523, Zone 52 kay Chairman Dick de la Cruz. Kagawad first kagawad Ramil Frogosa, second kagawad po Bani Bolinao, Rodel Frogosa, Brian Tabukol, Eva Pamplona, kay Miss Tinay Ruegas at kay Morris Magallanes po. Hello din po kay SK Shane Colon at kay Secretary Leng Garcia, Treasurer May Rillera. May pagbati rin po tayo buhat sa Team Peace and Order Chairman Nonoy Alonzo, kay Kapitan Alan Ted Hermino, XO Nasty De Vera, Deputy Cesar De La Cruz, Deputy Roberto Baltazar Jr., at kina Ray Simbulan Edgar Yambot, June Quindoza, kay June Vibar at kay Ricky Quindoza rin po. Hello rin po kay Jonathan Hertes, Joselito Sangki at kay Joseph Laho. At binabati rin natin mga kabarangay, ang mga taga-barangay Santo Niño, San Agustin, Surigao del Sur, Mindanao, na pinangungunahan ni Kapitan Adeliado G. Cadavos at sa kanyang mga barangay kagawads. Kasama na rin sa ating babatiin mga kabarangay ang Barangay Maliksi, Tagbina, Surigao del Sur sa pamamahala naman ni Punong Barangay Eduardo M. Habagaton at ng kanyang mga kagawad. At hello po sa ating pong follower na si Miss Telma Angkoy from Sogod, Southern Leyte at kay Kapitan Johnny Roy Ramos. Hello po sa Kagawad Domingo Badilla ng Barangay Palengke, Kaibiran, Biliran Province. At sa ating last term Kagawad Victor M. Panta from Barangay Saravia, City of Coronadal. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po mga kagawad. Antabayanan po ninyo
ang isa pa po sa mga halagang trabaho ng SK is ang paggawa po ng budget. Sa atin pong susunod na segment, kasunod na rin po ang iba pa pong mga functions and duties po ng ating SK Treasurer and SK Secretary. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay